Ang bawat patak ng pawis ko, ang bawat sentimo na inipon ko, inilaan ko para sa aming kinabukasan. Akala ko magkasama kaming bubuo ng pangarap. Ngunit ang pangarap ko, nilamon ng kasakiman. Ang lupang minana ko sa aking mga magulang, ang tanging yaman namin, ipinagbili pala ng aking asawa ng walang pahintulot ko. Kasama pa ang kanyang ina, pinlano ang lahat. Para akong sinaksak sa likod. Pero ang isang babaeng nabigo ay hindi ibig sabihin ay nawalan ng lakas. Ang kanilang kasamaan ang magiging simulan ng aking pagbangon. At ng kanilang pagbagsak. Ako si Elena, ngayon ay ganap na 30 taong gulang. Sariwa pa sa aking alaala ang hirap at sakit na aking dinana sa panganganak kay Mateo, ang aking pinakamamahal na anak. Sa ospital ng Maynila, isang pampublikong pagamutan, doon sumilang ang aking munting anghel. Isang napakalaking pasasalamat ang aking nararamdaman, isang kakaibang saya na tila bumubura sa lahat ng pagod. Ngunit kasama ng kaligayahan ay ang matinding pagkapagod, ang bigat ng katawan pagkatapos ng mahabang oras ng pagtulak at pag-iri. Nakahiga ako sa mahabang kama, yakap-yakap si Mateo. Ang kanyang maliliit na daliri ay mahigpit na nakakapit sa aking palad. Ang bawat kurap ng kanyang mga mata, ang bawat hininga niya ay tila awit sa aking pandinig. Hindi ko maipaliwanag ang lalim ng pagmamahal na biglang dumaloy sa bawat ugat ng aking pagkatao. Ito ang bunga ng aming pagmamahalan, ang patunay ng aking pagiging isang ina. Habang tahimik akong nagmamasid sa aming anak, pinagmamasdan ang bawat detalye ng kanyang mukha, biglang bumukas ang pinto ng aming silid. Hindi ito ang karaniwang ingay ng mga nurse o iba pang pasyente. Isang matangkad na anino ang pumasok, at nang humarap ito, bumilis ang tibok ng aking puso. Si tatay ko iyon, si Don Ricardo Santos. Ang kanyang tindig ay matikas pa rin, ang kanyang mga mata ay karaniwang may bakas ng lamig at seryosong pag-iisip. Ngunit sa pagkakataong iyon, nakita ko ang bahid ng pag-aalala sa kanyang mukha, isang bagay na bihira kong masilayan. Kumunot ang kanyang noo habang nililibot ang tingin sa aming maliit at simpleng silid. Ang amoy ng gamot at ang pangkalahatang kapaligiran ng ospital ay tila hindi nakasanayan ng aking ama na nabubuhay sa marangyang mundo. Lumapit siya sa aming kama, ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Mateo. Hindi ko alam kung ano ang tumatakbo sa isip niya. Pagkatapos ay, bumaling siya sa akin, ang kanyang tingin ay bumaba sa kumot na nakabalot kay Mateo. Ito ay isang simpleng kumot lamang, binili ko sa Divisoria, isang tikumot na digulong tulad ng tawag namin doon. Hindi ito mamahalin, ngunit malinis at malambot para sa aking sanggol. Nagulat ako nang marinig ang kanyang boses, malalim at may bahid ng kalungkutan at pagtataka. Anak, simula niya, ang kanyang tinig ay tila lumulutang sa hangin, hindi ba sapat ang 240,000 kada buwan na pinapadala ko? Ang tanong na iyon ay bumulaga sa akin, tila isang malakas na sampal na nagpaugong sa aking tainga. 240,000 kada buwan? Ano? Sa loob ng ilang sandali, tila huminto ang mundo. Ang init sa aking pisngi ay tila nawala, napalitan ng ginaw. Ang aking isip ay biglang naguluhan. Anong pera ang sinasabi ni tatay? Ni minsan ay wala akong natanggap na ganoong kalaking halaga mula sa kanya. Ang aking pamilya, ako mismo, ay naghihirap. Lumaki ang aking mga mata, puno ng pagtataka at pagkalito. Anong pera, tatay? Tanong ko, halos pabulong. Ang aking boses ay tila nawala ng lakas. Hindi ko talaga maintindihan. Bakit niya nasasabi iyon? May malaking pagkakamali o sadyang nagkamali lamang siya ng tao. Ang aking puso ay nagsimulang kumabog ng mabilis, isang kaba na tila may kung anong masamang mangyayari. May kakaiba sa tono ng boses niya, sa paraan ng kanyang pagtingin sa akin, at sa kumot ni Mateo. Hindi pa natatapos ang aking pagkalito, nang muli na namang bumukas ang pinto. Pumasok si Paulo, ang aking asawa, kasama si Aling Lydia, ang aking biyenan. Nakita ko ang kanilang mga dala.
Mga shopping bag mula sa mga mamahaling bautike, halatang galing sa mga tindahan na hindi kailanman kayang bilhan ng isang tulad kong naghihirap. Ang malakas na tawa ni Aling Lydia ay agad na naputol nang makita niya si tatay. Ang kanyang mukha, na kanina ay punong-puno ng pagmamayabang, ay biglang nanlamig, naging maputla, puno ng takot. Kasama niya si Paulo, na ang mukha ay tila namutla rin, ang kanyang mga mata ay lumaki sa gulat nang makita ang aking ama. Ang ngiti sa kanyang labi ay nawala ng parang bula. Isang matinding kaba ang bumalot sa akin, isang masamang pakiramdam na nagsasabing may malaking lihim na malapit ng mabunyag, isang katotohanan na hindi ko pa kayang harapin. Ang alaala ng tanong ni tatay ay kumakapit sa aking isipan, tila isang matinding pako na hindi ko matanggal. Habang nakayakap pa rin ako kay Mateo, lumipad ang aking isip sa nakaraan, sa mga araw na tila malayo na ngayon. Kung bakit nga ba ako narito sa ganitong sitwasyon? Siguro, nagsimula ang lahat ng pinili kong sundin ang aking puso, na kung tutuusin ay isa ring paraan upang patunayan ang aking sarili. Si tatay ay isang mayamang negosyante, kilala ang apelyidong Santos sa mundo ng negosyo. Ngunit pinili kong magpakasal kay Paulo, isang ordinaryong empleyado lamang. Ayoko na lagi akong nakadepende sa kayamanan ni tatay. Gusto kong patunayan na kaya kong tumayo sa sarili kong mga paa, na kaya kong bumuo ng sarili kong pamilya, kahit na walang labis na karangyaan. Gusto kong maranasan ang simpleng buhay, ang pagmamahal na hindi sinusukat ng yaman. Mula noon, lumamig ang relasyon namin ni tatay. Bihira na kaming magkausap at ang bawat pagkikita ay puno ng pagkailang. Hindi ko inakalang darating ang araw na magiging ganito kami kalayo. Sa simula, masaya kami ni Paulo. Mahal namin ang isa't isa, at iyon ang tanging mahalaga sa akin. Ngunit, unti-unti, nagbago ang lahat. Ang pagmamahalan ay tila nawawala sa bawat patak ng luha ko, sa bawat pagkabigo. Si Aling Lydia, ang aking biyenan, ang humahawak ng sweldo ni Paulo. May kaunting panggastos lamang akong natatanggap na madalas ay hindi sapat. Sa bawat paghingi ko, palagi siyang may reklamo, palagi siyang may panunumbat. Hindi ka marunong magtipid, Elena, o kaya, bakit ang bilis maubos ng pera? Ang mga salitang iyon ay tila mga tusok sa aking puso. Kahit anong gawin ko, hindi siya nasisiyahan. Elena, bakit ka nag-aasawa ng ganyan? Dapat pinili mo ang buhay mayaman, madalas ay ganyan ang naririnig ko mula kay Aling Lydia. Paulit-ulit, tila isang sirang plaka, ang kanyang mga salita ay dumudurog sa aking kalooban. Sino ba naman ang hindi masasaktan sa ganitong panunumbat? Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan niyang gawin sa akin iyon. Bakit kailangan niyang iparamdam sa akin na isa akong pabigat, na ako ang may kasalanan sa lahat ng aming paghihirap? Sa bawat araw na lumilipas, lalong lumalalim ang aking kalungkutan. Ramdam ko ang pagiging dayuhan sa sarili kong bahay. Ang aking mga pagtatangka na maging mabuting asawa at manugang ay tila nauwi sa wala. Nagsimula akong mag-freelance bilang graphic designer. Nais kong magkaroon ng sariling kita, para hindi na ako umasa sa kanila, para maipagkaloob ko sa aking sarili ang mga pangangailangan na hindi ko makuha. Gusto kong ipakita kay Aling Lydia na hindi ako pasaway at hindi ako pabigat. Gabi-gabi, pagkatapos ng mga gawaing bahay, ay nakaharap ako sa aking laptop, gumagawa ng mga disenyo. Ang pagod ay dumadapo sa aking katawan, ngunit pinipilit kong magpatuloy. Ito ang aking paraan upang ipagtanggol ang aking sarili, ang aking paraan upang maipakita na may halaga ako, ngunit ang lahat ng iyon ay tila baliwala. Kapag nagrereklamo ako tungkol kay Aling Lydia, ang sagot lang ni Paulo ay, pasensya na, mahal. Ganyan lang talaga si nanay. Matanda na. Kailangan mong intindihin. Ni minsan ay hindi niya ako ipinagtanggol. Hindi niya kailanman tinutulan ang kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay tila bulag sa aking paghihirap, ang kanyang mga tainga ay tila bingi sa aking mga daing. Ang kanyang pagiging tahimik ay masakit pa kaysa sa mga salita ni Aling Lydia.
Ang pagmamahal na akala ko ay magiging sandigan ko ay tila unti-unting naglalaho, napapalitan ng pagkabigo at kalungkutan. Habang iniisip ko ang lahat ng ito, lalong naging malinaw ang aking nararamdaman. Tila may malalim na sugat ang aking puso, isang sugat na tila matagal nang nagdurugo sa ilalim ng aking ngiti. Ang pagbubuntis ko kay Mateo ay isa sa pinakamahirap na yugto ng aking buhay. Hindi lamang dahil sa pisikal na pagbabago at karamdaman, kundi dahil sa mental at emosyonal na pasakit na aking dinanas. Sa bawat araw na lumalaki ang aking tiyan, lalong lumalaki rin ang aking mga alalahanin at kalungkutan. Noong 4 na buwan na kong buntis, naglihi ako sa mangga mula sa Davao. Alam kong medyo mas mahal iyon, ngunit labis akong nag-crave. Sinabi ko kay Paulo na umaasa na kahit minsan, matutugunan ang maliit kong hiling. Ngunit nang sabihin niya kay nanay, ang sagot niya ay isang malupit na patutsada. Para saan pa ang mahal? Pwede naman ang mura sa palengke. Huwag kang maselan. Ang aking puso ay biglang lumubog. Ang simpleng hiling ko ay tila isang malaking kasalanan. Wala man lang akong karapatan sa isang maliit na luho para sa aking paglilihi. Habang papalaki ang tiyan ko, halos gabi-gabi akong nagtatrabaho sa aking laptop hanggang madaling araw. Masakit na ang likod ko at nanlalabo na ang mga mata ko, ngunit kailangan kong kumita. Kailangan kong mag-ipon para sa pagdating ni Mateo. Ramdam ko ang pagod sa bawat hibla ng aking katawan, ngunit ang pagmamahal ko sa aking anak ay mas matindi pa sa anumang sakit. Ito ang aking sakripisyo, ang aking pagtitiis para sa kanyang kinabukasan. Isang araw, sinabi ng doktor na kailangan ko ng high-dose vitamins at calcium para sa akin at sa malusog na paglaki ni Mateo. Mahalaga ito, anya, para maiwasan ang anumang komplikasyon. Ngunit nang makita ni Aling Lydia ang presyo ng mga gamot, muli na naman niya akong pinagalitan. Ang mahal naman. Ang mga doktor gusto lang kumuha ng pera. Hindi ako uminom ng kahit anong vitamins noong buntis ako kay Paulo, at tingnan mo, ang laki at malusog niya. Sa bawat salita niya, tila ako ay hinuhusgahan, tila ako ay isang masamang ina na nag-aaksaya lamang ng pera. Ang bawat pagtatangka kong alagaan ang aking sarili at ang aking anak ay tila binabaliwala, kinukutya. Ang mga gamit ni Mateo, mula sa lampin hanggang sa simpleng kumot, ay ako ang bumili gamit ang pinaghirapan kong pera. Ayoko nang humingi, ayoko nang makarinig ng mga panunumbat. Alam kong maliit lamang ang halaga ng mga ito, ngunit para sa akin, ito ay galing sa pawis at pagod ko. Narinig ko pa si Aling Lydia na tinawag akong tikuripot dahil sa pagbili ng mura na kumot. Ang kumot na binanggit ni tatay. Ang kumot na akala ko ay sapat na. Ngunit para sa kanya, ito ay isang simbolo ng aking pagiging kapos, ng aking kakulangan. Ang pinakamasakit sa lahat ay ang pagiging tahimik at walang pakialam ni Paulo. Madaling araw, nakita ako ni Paulo na nagtatrabaho sa harap ng laptop, pagod na pagod. Wala siyang sinabi kundi, "Huwag mong kalimutang maghanda ng almusal ni nanay bago ako pumasok." Wala man lang tanong kung ayos lang ba ako, kung kailangan ko ba ng pahinga. Ang kanyang mga salita ay tila mga punyal na tumagos sa aking puso. Ang pagmamahal na akala ko ay mayroon siya para sa akin ay tila nawala na ng tuluyan. Sa bawat araw na lumilipas, lalong lumalalim ang aking pagkabigo. Naramdaman ko ang matinding kalungkutan, ang pag-iisa, at ang pagtataksil ng mga taong akala ko ay magmamahal sa akin ng buo. Ang tinig ni tatay ay tila bumalik sa aking kasalukuyan, binasag ang lahat ng mga masalimuot na alaala. Ang katahimikan sa silid ay mabigat, tila may nagbabadyang unos. Si Paulo at Aling Lydia ay nakatayo sa isang sulok, ang kanilang mga mukha ay nanlamig, at sa kanilang mga mata ay nakita ko ang bahid ng takot. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si tatay. Ang kanyang pasensya ay malinaw na ubos na. Isang matangkad na lalaki, ang personal assistant ni tatay, ay pumasok na may dalang mga papel at laptop. Maingat niyang inilapag ang mga ito sa mesa. Ang bawat galaw niya ay tila may kahulugan.
Habang tinitingnan ko ang mga ito, unti-unting lumilinaw sa akin ang lahat. Hindi na ito isang simpleng pagdalaw. Ito ay isang paghaharap, isang pagbubunyag. Paulo, ani tatay, ang kanyang boses ay malamig at matalim, walang bahid ng pagmamahal na isang amang nagpapayo. Ang bank statement mo ay nakakaintriga. Ang bawat salita ni tatay ay tila may bigat. Sinimulan niyang ilahad ang mga detalye, ang mga numero, ang mga petsa. Mga mamahaling hapunan na hindi ko kailanman nakain, branded na bag na hindi ko kailanman nahawakan. Ang isasakyan ng kumpanya na Ferrari pula na binili ni Paulo, na akala ko ay panailamang kwento niya sa kanyang mga kaibigan. Ang malaking renovation sa bahay nila na sinasabi niya ay galing sa kanyang kiipon. Ang lahat ng mga ito ay tila lumulutang sa hangin, at sa bawat isa ay tila may bumabalik na alaala ng aking paghihirap. Si Aling Lydia, na kanina ay tahimik, ay biglang nagsalita, ang kanyang boses ay tila sumisigaw ng pagtanggi. Ano yan, Don Ricardo? Pinagtatawanan niyo kami? Hindi niyo kilala ang tunay na ugali ng anak niyo. Gastador yan. Tinuro niya ako, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit. Ngunit sa kanyang boses, nakarinig ako ng takot. Isang takot na unti-unting bumabalot sa kanyang pagkatao. Ang bawat detalye na binanggit ni tatay ay parang mga piraso ng basag na salamin na unti-unting bumubuo ng isang malaking larawan. Mga mangga. Ang mga vitamins. Bumalik sa alaala ko ang lahat ng paghihirap ko. Habang ako ay nagtatrabaho hanggang madaling araw, buntis at masakit ang katawan, sila naman ay nagpapakasasa sa pera ko. Ang 240,000 na buwanang padala ni tatay. Ang pera na akala ko ay wala, ang pera na akala ko ay isang biro. Ngayon, malinaw na ang lahat. Ang aking paghihirap, ang aking pagtitiis, ay pinagsamantalahan nila. Ang aking pagmamahal kay Paulo ay niloko. Ang aking pamilya ay pinagtaksilan. Hindi ko napigilan ang pagtulo ng aking mga luha. Hindi ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng galit, luha ng hinanakit. Ang sakit na naramdaman ko ay tila sinaksak ng paulit-ulit ang aking puso. Hindi ko maintindihan kung paano nila nagawa sa akin ito, sa kanilang sariling kapamilya. Sa ina ng kanilang apo. Nagsimulang lumuhod si Paulo. Tatay, patawarin niyo po ako. Si nanay po ang may kagagawan. Babayaran ko po ang lahat. Ang kanyang boses ay nanginginig, puno ng takot. Ang dating maangas niyang tindig ay nawala, napalitan ng pagiging miserable. Ngunit sa puntong iyon, wala na akong naramdamang awa para sa kanya. Ang kanyang pagtatago sa likod ng kanyang ina ay mas lalong nagpatingkad sa kanyang pagiging duwag. Ngunit si tatay ay hindi natinag. Ang kanyang mukha ay nanatiling walang ekspresyon. Walang tawad, Paulo. Ngayon din, ibabalik ninyo ang lahat ng inyong ninakaw, o haharap kayo sa batas. Ang kanyang tinig ay malinaw, puno ng otoridad, at walang pag-aalinlangan. Hindi ito isang pagbabanta, kundi isang katotohanan. Alam kong seryoso si tatay sa kanyang mga sinasabi. Ang aking ama, na dati ay hinusgahan ko dahil sa kanyang yaman, ay ngayon ang tanging nagtatanggol sa akin. Ang katotohanan ay masakit, ngunit sa wakas, lumabas na ang lahat. At sa paglabas ng katotohanan, naramdaman ko ang isang kakaibang lakas na unti-unting bumabalot sa aking puso. Ang galit na naramdaman ko ay hindi na mainit at nag-aalab, kundi malamig at matalim. Ang bawat patak ng luha ay tila naging bato, at ang bawat hikbi ay napalitan ng matinding determinasyon. Tiningnan ko si tatay, ang aking mga mata ay diretso sa kanya, walang pag-aalinlangan. Tatay, sabi ko, ang aking boses ay malinaw at matatag, maisagot na po ako. Ilabas niyo na po ako at ang anak ko dito ngayon din. Naintindihan ni tatay. Nakita ko ang pagtanggo sa kanyang ulo. Wala nang kailangan pang sabihin. Ang aking desisyon ay buo na. Ay dedeborsyo ko si Paulo. Ang mga salitang iyon ay tila bomba na sumabog sa loob ng silid. Si Paulo, na kanina ay lumuluhod, ay biglang nagtaas ng tingin,
ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigla at pagkatakot. Elena, mahal, huwag. Misunderstanding lang to. Mahal kita dahil sa anak natin. Ang kanyang boses ay desperado, puno ng pagmamakaawa. Sinubukan niya akong hawakan, ngunit umatras ako. Ang kanyang mga salita ay tila hangin na lamang sa aking pandinig. Ang kanyang pagmamahal, kung totoo man iyon, ay matagal nang namatay sa ilalim ng kanyang panlilinlang. Anak ko, sabi ko, umiti ako ng mapait, isang ngiting puno ng sakit at hinanakit. Ang anak na tinawag mong mura ang kumot. Ang anak na tinanggihan mo ng vitamins. Ang anak na hinayaan mong magtrabaho ang nanay niya hanggang hating gabi habang ikaw ay nagpapakasasa. Huwag mong banggitin ang pangalan ng anak ko. Ang bawat salita ay lumabas mula sa aking bibig na tila mailason, ang bawat tanong ay isang matinding sampal sa kanyang pagkatao. Wala na akong nararamdamang awa. Ang pagmamahal ay napalitan ng puot, at ang pagtitiwala ay naglaho ng tuluyan. Si Aling Lydia, na kanina ay nananahimik, ay biglang sumigaw, ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Aba, Elena! Dahil lang sa awa ng tatay mo, naging mayabang ka na. Magdiborsyo ka kung gusto mo. Sino ang kukuha sa isang diborsyada na may anak? Ang kanyang mga salita ay puno ng paghamak, isang huling pagtatangka na sirain ang aking pagkatao. Ngunit sa puntong iyon, wala na itong epekto sa akin. Alam kong kaya kong tumayo sa sarili kong mga paa, kasama si Mateo. Hindi na nag-aksaya ng oras si Don Ricardo Santos. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Ang kanyang mukha ay nanatiling kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng matinding determinasyon. Ihanda ninyo ang aking pinakamahusay na grupo ng mga abogado. Ilipat si Elena at ang aking apo sa VIP suite. Mag-file ng divorce case sa pangalan ni Elena Santos. Full custody. At umiti si tatay ng bahagya. Isang ngiting nagpapahiwatig ng kanyang kapangyarihan, demanda para sa material at moral damages. I claim ang 7,680,000 kasama ang interes. Ay embargo ang lahat ng ari-arian ni Paulo at Aling Lydia na binili gamit ang pera na iyon. Hindi nagtagal, 3 lalaki na nakasuot ng makintab na treje ang pumasok sa silid. Magandang gabi, Don Ricardo. Nandito na po ang inyong legal team. Ang kanilang pagdating ay tila selyo sa aking desisyon. Ang katarungan ay malapit na. Si Paulo at Aling Lydia ay napilitang pirmahan ang mga dokumento, pagkilala sa utang, kasunduan sa diborsyo, paglilipat ng custody, at ang paglilipat ng kotse at bahay bilang unang bayad. Ang kanilang mga kamay ay nanginginig habang pumipirma. Ang kanilang mga mukha ay puno ng takot at kawalan ng pag-asa. Sa wakas, ang katotohanan ay nanaig. Ang aking pagtitiis ay may katapusan, at ang aking lakas ay natagpuan. Para sa akin, para kay Mateo, ito ang simula ng isang bagong buhay, isang buhay na malaya sa panlilinlang at pagtataksil. Tiningnan kong mabuti ang aming bagong silid. Inilipat kami ni Mateo sa isang mamahaling VIP suite sa ospital. Para akong nasa isang 5-star na hotel. Ang mga pader ay kulay garing, ang mga kasangkapan ay makintab, at may malalaking bintana na nagpapahintulot sa liwanag na pumasok. Ang banig ay malambot, ang mga unan ay makapal, at ang lahat ay amoy malinis, amoy mayaman. May monitor na nakasabit sa gilid ng higaan, binabantayan ang bawat tibok ng puso ni Mateo. Siya ay mahimbing na natutulog, mukhang payapa. Ramdam ko ang mainit na yakap ni tatay na nagbigay sa akin ng kapayapaan, matapos ang lahat ng gulong nangyari. Ngunit sa loob may agam-agam pa rin. Ito ang buhay na matagal kong kinalimutan, ang buhay na iniwan ko sa likod. Bakit na yun pa bumalik? Hindi ko maiwasang itanong, karapat-dapat ba ako rito? Ilang araw lang ang lumipas, dinala kami ni tatay sa isang marangyang penthouse sa tuktok ng isang skyscraper. Ang lahat ay bago, kumikinang at mamahalin. Mula sa mga salamin na dingding na nagpapakita ng tanawin ng buong syudad,
hanggang sa mga kagamitan sa kusina na hindi ko alam kung paano gamitin, lahat ay sumisigaw ng kayamanan. Ang sahig ay kumikinang sa bawat yapak, ang mga kortina ay gawa sa mamahaling tela, at ang bawat sulok ay tila pinagplanuhan ng husto. Para itong isang palasyo sa gitna ng mga ulap. Ngunit sa puso ko, naramdaman ko na para akong nakatira sa isang ginintuang haula. Maganda ang Grand Inn, ngunit Dance. May mga bagong kasambahay na tahimik na gumagala, isang personal nurse para sa akin, at isang yaya na siyang nag-aalaga kay Mateo. Masarap ang pagkain, ipinipresyento ng maganda sa mga plato, ngunit pakiramdam ko ay hindi ko ito pinaghirapan. Ang bawat subo, bawat kaginhawaan, ay tila nagpapabigat sa aking kalooban. Hindi ito ang pinangarap kong buhay. Hindi ito ang kalayaan. Iniisip ko ang aking ina. Siya, na nagturo sa akin ng halaga ng paggawa, ng pawis at pagod, para lang may maihain sa hapag. Naalala ko ang kanyang mga kamay na magaspang sa pagtatrabaho, ang kanyang ngiti sa tuwing kami ay nagkakasiya sa simpleng ulam. Ngayon, ako ay nakaupo sa isang napakagandang upuan, nakakakain ng mga pagkaing bago sa panlasa, ngunit ang puso ko ay malungkot. Hindi ako makaramdam ng tunay na kaligayahan, hindi pa rin. Gusto kong bumangon at gumawa, magluto, maglinis, mag-alaga kay Mateo sa sarili kong paraan. Nasanay akong ako ang gumagawa ng lahat. Ngayon, ang aking mga kamay ay nananatiling walang ginagawa. Ang isip ko ay puno ng mga tanong. Hanggang kailan akong mananatili sa ganitong kalagayan? Gusto kong patunayan sa sarili ko na kaya kong bumangon, kaya kong itatag ang sarili kong tahanan, ang sarili kong kinabukasan, kasama si Mateo. Isang gabi, habang si Mateo ay mahimbing nang natutulog, lumapit ako kay tatay na nakaupo sa balkonahe, tahimik na nagmamasid sa ilaw ng syudad. Ang kanyang likod ay tuwid, ang kanyang tingin ay malayo. Hindi ko masiguro kung ano ang tumatakbo sa isip niya, ngunit alam kong malalim ito. Tatay, panimula ko, ang boses ko ay mahina. Lumingon siya, isang bakas ng pagtataka sa kanyang mga mata, ngunit agad ding bumalik sa kanyang karaniwang seryosong ekspresyon. Ano iyon, anak? Hindi ko po kayang mabuhay ng ganito. Ang mga salita ay lumabas mula sa aking bibig na puno ng pagnanais at pasasalamat, ngunit may halong pagkabagabag. Hindi na po ako bata. Isa na po akong ina. Ayaw kong maging pabigat o parasitiko, narinig ko ang kanyang malalim na paghinga, ngunit hindi siya nagsalita agad. Ang katahimikan ay bumalot sa amin, tanging ang tunog lamang ng hanging humahampas sa mga bintana at ang malalayong busina ng sasakyan ang naririnig. Hindi ka pabigat, Elena, sabi niya sa huli, ang kanyang boses ay kalmado ngunit matatag. Anak kita. At si Mateo, apo ko. Alam ko po iyon, tatay. At nagpapasalamat po ako, sobra-sobra. Pero, kailangan ko pong tumayo sa sarili kong mga paa. Kailangan ni Mateo ng isang ina na may sariling kakayahan, hindi nakasandal sa iba. Hindi ko masabi ang lahat ng aking nararamdaman, ang pagnanais na bumalik sa simula, magsimula muli nang wala ang lahat ng karangyaang ito. Gusto kong maramdaman ang hirap, ang pawis, ang kasiyahan ng bawat maliit na tagumpay na pinaghirapan. Gusto kong makita ni Mateo na ang kanyang ina ay mailakas at determinasyon, hindi isang baboy na kinukulong sa isang ginintuang haula. Samantala, sa isang boarding house malapit sa riles ng tren, si Paulo at Aling Lydia ay nag-aaway. Ang kanilang silid ay maliit, mainit, at puno ng amoy pawis at amoy luma. Ang ingay ng tren na dumadaan ay nagpapayanig sa dingding, at ang ilaw mula sa kalye ay bahagyang nakakapasok sa butas-butas na kurtina. Ang dating marangyang buhay ay naging isang bangungot, si Paulo, na dati ay laging nakangiti at mayabang, ay nakaupo sa isang lumang bangko, ang mukha ay gusot sa takot at galit. Si Aling Lydia naman, na dati ay laging nakasuot ng mamahaling damit at alahas, ay nakatayo sa harap niya, ang kanyang mga kamay ay nakapamiwang, ang kanyang boses ay matinis. Kasalanan mo to, nanay, sigaw ni Paulo, ang kanyang boses ay basag. Kung hindi mo ako pinilit, hindi sana tayo mapupunta rito.
Hindi. Ikaw ang duwag, ganti ni Aling Lydia, ang kanyang mukha ay namumula. Kung matapang ka lang sana, hindi sana tayo tumakas. Hindi sana tayo naging ganito. Ang kanilang mga tinig ay naglalabanan, puno ng sisi at pait. Ang bawat salita ay parang suntok, bawat tingin ay parang saksak. Wala na ang pagmamahalan, wala na ang paggalang. Ang tanging nananatili ay ang takot, ang panghihinayang, at ang kawalan ng pag-asa. Inikot ni Paulo ang kanyang paningin sa paligid. Ang kanilang mga gamit ay nakatumpok lang sa isang sulok, parang mga basura. Ang bawat gamit ay paalala ng dating buhay na kinuha sa kanila. Ang kanyang telepono, na dati ay laging bago, ay luma na at basag. Wala na ang kanyang kotse, wala na ang kanyang trabaho. Wala na ang lahat. Ano na lang ang mangyayari sa atin, nanay, tanong niya, ang kanyang boses ay tila bata pa rin, puno ng kawalan ng kapangyarihan. Umupo si Aling Lydia sa tabi niya, ang kanyang mga balikat ay bumagsak. Hindi niya alam ang isasagot. Ang kanyang isip ay blanko. Ang hinaharap ay malabo, puno ng kadiliman. Ang kanilang pagtakas ay hindi naghatid ng kalayaan, kundi isang mas malaking haula, ang haula ng kahirapan at pagsisisi. Habang si Elena ay nakaupo sa kanyang ginintuang haula, puno ng agam-agam, ngunit may pag-asa sa kanyang puso, si Paulo at Aling Lydia naman ay nakatunganga sa kanilang madilim na kinabukasan, ang bawat hininga ay puno ng bigat at pagkadismaya. Ang katarungan ay tahimik na gumagapang, at ang bawat isa ay haharap sa bunga ng kanilang pinili. Ang buhay ay isang guro, at ang bawat aralin ay may kaukulang bayad. Tahimik kong pinagmasdan si Mateo habang siya ay natutulog. Ang kanyang maliliit na kamay na nakakuyom, ang kanyang malambot na mukha, ang bawat hininga niya ay nagbibigay sa akin ng lakas. Siya ang dahilan, ang inspirasyon sa bawat bagong umaga. Sa gitna ng lahat ng karangyaang ito, sa gitna ng ginintuang haula, siya ang aking tunay na kayamanan. Siya ang nagbigay sa akin ng panibagong pananaw. Mula nang makipag-usap ako kay tatay, hindi na ako mapakali. Ang mga salita niya ay nagpatuloy sa aking isipan, hindi ka pabigat, Elena. Anak kita. At si Mateo, apo ko. Alam kong totoo iyon, ngunit ang pagnanais kong patunayan ang sarili ko ay mas malakas pa. Nais kong ipakita sa kanya, at sa sarili ko, na kaya kong bumangon, kaya kong maging malakas, hindi dahil sa kanya, kundi dahil sa sarili kong kakayahan. Gabi-gabi, habang tulog ang lahat, abala ako sa pagguhit, pagsusulat at pagpaplano. Ang aking dating kasanayan bilang graphic designer ay muling nabuhay. Nakita ko ang pangangailangan, ang isang puwang sa merkado na matagal nang hinahanap. Bilang isang ina, ramdam ko ang bawat hirap, ang bawat kailangan ng kapwa ko ina. Isang hapon, pagkatapos kumain, lumapit ako kay tatay. Nakaupo siya sa kanyang opisina, nagbabasa ng dyaryo. Ang sikat ng araw ay tumatagos sa malaking bintana, nagbibigay ng kakaibang liwanag sa kanyang matigas na mukha. Lumapit ako ng dahan-dahan, dala ang isang folder na puno ng mga sketches at notes. Tatay, tawag ko, medyo kinakabahan, ibinaban niya ang dyaryo, ang kanyang mga mata ay tuwid na tumingin sa akin. Anak, lumunok ako, pinilit kong palakasin ang loob ko. Ito ang pagkakataon ko. Tatay, gusto ko pong magtayo ng sarili kong negosyo. Hindi siya agad nagsalita. Pinagmasdan niya ako, tila sinusuri ang bawat galaw ko, ang bawat salita ko. Ramdam ko ang tibok ng puso ko. Nagpatuloy ako, bilang graphic designer, at ngayon, bilang isang ina, nakita ko po ang pangangailangan ng mga nanay sa Pilipinas. Binuksan ko ang folder, inilatag sa mesa ang aking mga gawa. Gusto ko pong gumawa ng Luca apparel, mga dekalidad na baby items at modest fashion para sa mga nanay, sa abot kayang presyo. Nakita ko ang bahagyang pagtaas ng kanyang kilay. Humawak siya sa isang sketch ng isang simple ngunit eleganteng damit. Paliwanag ko, alam ko po ang pakiramdam ng maghapon na nakasuot ng luma. Ang pakiramdam na tila nakalimutan mo na ang iyong sarili dahil sa pag-aalaga sa pamilya.
Alam ko rin po kung gaano kahirap makahanap ng breastfeeding-friendly na damit na komportable, elegante, at hindi revealing. Ang madalas nating nakikita sa mga malls ay mahal o kaya naman ay hindi angkop sa ating kultura at pananampalataya. Tiningnan ko siya sa mata, ang aking tinig ay puno ng pagnanais. Gusto kong gumawa ng damit na magpaparamdam sa kanila na maganda at iginagalang, kahit abala sila sa pag-aalaga ng kanilang mga anak. Gusto ko ring gumawa ng mga gamit ni baby na hindi lang cute, kundi matibay, ligtas, at abot kaya para sa mga ordinaryong pamilya. Ipinakita ko ang mga disenyo ng mga onisis, kumot at mga laruan para kay Mateo. Ang bawat disenyo ay simple, malinis at puno ng pagmamahal. Ito ay gawa mula sa aking sariling puso, mula sa aking sariling karanasan. Pinagmasdan niyang mabuti ang bawat disenyo, ang bawat paliwanag ko. Ang kanyang mukha ay nanatiling seryoso, ngunit may nakita akong kakaibang kislap sa kanyang mga mata, isang kislap na hindi ko pa nakita dati. Ang pangalang Luca po ay galing sa pangalan ng aking yumaong ina, dagdag ko. Gusto kong parangalan siya, at ang lahat ng mga inang Pilipina na katulad niya, na nagsasakripisyo para sa kanilang pamilya. Inangat niya ang kanyang tingin sa akin. Ang katahimikan ay bumalot sa aming dalawa. Ang tanging naririnig ko ay ang sarili kong paghinga at ang tahimik na pag-ikot ng orasan sa dingding. Sa wakas, nagsalita siya. Ang kanyang boses ay malalim at matatag, gaya ng dati. Maganda ang plano mo, anak. Napangiti ako, pakiramdam ko ay gumaan ang dibdib ko. Ito na ang simula, ngunit may idinagdag siya, bibigyan kita ng puhunan. Ngumiti ako ng mas malawak, ngunit agad ding nagbago ang kanyang ekspresyon. Ngunit hindi ito regalo. Bumalik ang kaba sa aking dibdib. Ano ang ibig niyang sabihin? Ito ay isang business loan, patuloy niya. Hindi ko gustong maging pabigat ka, gaya ng sinabi mo. Gusto kong matuto kang tumayo sa sarili mong mga paa. Tiningnan niya ako ng diretso sa mata. Gumawa ka ng detalyadong business plan. Hindi lang ito basta disenyo at pangarap. Kailangan mo ng numero ng estratehiya. Kalkulahin ang production cost, ang marketing, at ang inaasahang kita. Kung viable at kung makita kong seryoso ka, ililipat ko ang pondo. Hindi ko alam kung dapat akong malungkot o masaya. Business loan. Hindi regalo. Sa isang banda, ramdam ko ang bigat ng responsibilidad. Sa kabilang banda, mas lalo kong naramdaman ang paggalang niya sa aking pagnanais. Ito ang pagsubok na kailangan ko. Ito ang pagsubok na magpapatunay sa akin. Salamat po, tatay, sabi ko, ang aking boses ay puno ng determinasyon. Hindi ko po kayo bibigin. Mula noon, mas lalo akong naging abala. Araw at gabi, nag-aaral ako tungkol sa negosyo, sa pagpapatakbo ng kumpanya, sa mga costings, at sa marketing. Nagtanong-tanong din ako sa mga taong may alam sa industriya. Hindi ako nagpatulong sa kanya sa mga teknikal na bagay, gusto kong ako mismo ang gumawa ng lahat. Kinailangan ko rin ng isang tao na mapagkakatiwalaan, isang tao na kasama ko sa simula't sa pool. Ang unang pumasok sa isip ko ay si Sarah. Ang aking matalik na kaibigan, ang Ana na noon ay naging Sarah. Naging matalik na kaibigan ko si Sarah sa hirap at ginhawa. Siya ang taong nanatili sa tabi ko kahit kailan. Siya ang taong alam kong magbibigay ng matapat na payo at suporta. Isang araw, kinausap ko si Sarah sa telepono. Hindi pa siya nakakabalik ng Maynila, may inaayos pa siya sa probinsya. Sarah, sabi ko, ang aking tinig ay puno ng kaba at excitement. May gusto akong sabihin sa'yo. Ano iyon, Elena? Parang kinakabahan ka, sagot niya, ang kanyang boses ay kalmado. Kinuwento ko sa kanya ang lahat, ang aking ideya, ang aking pag-uusap kay tatay, ang kanyang kondisyon. Pakinggan lamang siya, at tahimik akong nagsasalita, sa kabilang linya, narinig ko ang kanyang paghinga. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, nagsalita siya. Wow, Elena! Hindi ko akalaing ganyan kalalim ang pangarap mo.
Hindi lang ito pangarap, Sarah. Ito ang magiging buhay ko, buhay namin ni Mateo, sabi ko. Gusto mo bang maging sihi ng kumpanya natin, Sarah? Muling bumalot ang katahimikan. Narinig ko ang bahagyang paghinga niya, tila nag-iisip siya ng malalim. Alam kong malaki ang pangarap ko at alam kong malaki ang responsibilidad. Pero, Sarah, naniniwala ako sa'yo. Naniniwala ako na kaya nating gawin ito. Ikaw ang pinagkakatiwalaan ko. Elena, sa wakas ay nagsalita siya. Hindi ko alam kung kaya ko. Hindi pa ako nagiging sihi sa buong buhay ko. Pero matalino ka, Sarah. Tapat ka. At higit sa lahat, alam kong pareho tayo ng puso para sa mga taong gusto nating tulungan, paliwanag ko. Hindi ako makakahanap ng mas mabuting kasama kaysa sayo. Pagkatapos ng mahabang pag-uusap, sa wakas ay pumayag si Sarah. Ang ngiti ko ay umabot sa aking mga mata. Hindi na ako ang dating Elena na puro takot at pag-aalala. Ako na si Elena Santos, isang ina at isang magiging negosyante. Ito ang simula ng bagong Elena, isang Elena na may pangarap, may layunin, at may lakas ng loob na tumayo sa sarili niyang mga paa. Hindi na ako nakakulong sa ginintuang haula, kundi nakalaya na, lumilipad patungo sa sarili kong hinaharap. Ang binhi ng pangarap ay naitanim na, at handa akong diligan ito ng aking pawis at sipag. Mabilis na lumipas ang 6 na buwan. Para sa akin, 6 na buwan ito ng pagtatrabaho, pagpupulong, pagdidisenyo, at pag-aalaga kay Mateo. Ang mga umaga ko ay nagsisimula sa pagpapakain at pagligo kay Mateo, sinusundan ng pagbalik-balik sa opisina, sa factory, at sa mga supplier. Ang mga gabi ko ay puno ng mga sketches, financial reports, at business proposals. Walang humpay, ngunit punong-puno ng sigla. Kasama ko si Sarah sa bawat hakbang. Siya ang aking kanang kamay, ang aking utak, at ang aking kaibigan. Bilang siya ang nagpapatakbo ng araw-araw na operasyon, habang ako ay nakatuon sa creative side at sa overall vision ng Luca Apparel. Sa bawat hamon, sa bawat pagsubok, naroon kami para sa isa't isa, nagtutulungan, nagbibigay lakas. Ang puhunan ni tatay ay naging pundasyon. Ang bawat sentimo ay pinag-ingatan, bawat desisyon ay pinag-isipan ng mabuti. Hindi ito basta pera lang para sa akin, kundi tiwala. Tiyaga. Pangako. Gusto kong patunayan sa kanya, sa sarili ko, at higit sa lahat kay Mateo, na kaya kong bumangon, kaya kong lumikha ng isang bagay na may halaga. Naitayo na namin ang Luca Apparel. Nagbukas na ang unang store namin sa isang mall. Hindi ito ang pinakamalaking mall, ngunit sapat na para sa amin, sapat na para simulan ang aming pangarap. Ang ribbon cutting ay simple lang, kasama si tatay, si Sarah, at si Mateo na nakakandong sa akin, nakangiti. Ang mga damit ni baby, ang mga modest fashion para sa mga nanay, ang bawat produkto ay gawa sa puso. Ang bawat tahi, bawat disenyo ay may kwento. Kwento ng pagmamahal, kwento ng pag-asa, kwento ng isang inang gustong maging inspirasyon. Ang bawat ngiti ng customer na nagustuhan ang aming produkto ay parang ginto para sa akin. Ang bawat komento na nagsasabing, salamat at may ganito na tayong brand na abot kaya at maganda, ay nagbibigay sa akin ng panibagong lakas. Nakakatuwang isipin na mula sa aking sariling karanasan, nakakatulong na ako sa ibang mga ina. Ang dating Elena na puno ng takot at pagdududa ay unti-unting nawawala, at ang Elena na puno ng determinasyon at pag-asa ay lumalabas. Si Mateo ay lumalaki, masigla at malusog. Sa tuwing nakikita ko siya, naalala ko ang lahat ng pinagdaanan ko. Ang bawat pagod, ang bawat hirap, ay nawawala sa tuwing niyayakap ko siya. Siya ang aking pangarap, ang aking inspirasyon, ang aking tunay na tagumpay. Samantala, sa kabilang dako ng syudad, ang buhay naman ay nagpapakita ng kabaliktaran. Si Paulo ay nagtatrabaho sa Divisoria, nagbubuhat ng sako-sakong patatas. Ang dating malinis na office worker, na laging nakasuot ng plansadong polo shirt at may mamahaling pabango, ay naging isang payat at sunog-araw na obrero.
Ang kanyang mga kamay ay magaspang na ngayon, ang mga kuko ay itim sa dumi. Ang amoy ng alikabok at pawis ang kanyang laging kasama. Sa bawat pagbubuhat ng mabigat na sako, ramdam niya ang hapdi sa kanyang likod, ang pagod sa kanyang mga braso. Ang bawat patak ng pawis ay paalala ng kanyang mga maling desisyon, ng kanyang kasakiman. Tuwing gabi, umuwi siya sa isang masikip at mainit na boarding house, ang amoy ng luma at pagkasira ay laging naroon. Doon ay naghihintay si Aling Lydia. Si Aling Lydia, ang dating reyna ng mga social gathering, na laging nakasuot ng pinakamagandang baro at may alahas na kumikinang, ay naging anino na lamang ng kanyang sarili. Ang kanyang buhok ay hindi na maayos, ang kanyang damit ay luma at may gusot. Naglalabas siya sa isang timba sa labas ng boarding house, at ang dating malambot niyang kamay, na laging inaalagaan ng mamahaling lotion, ay naging magaspang na ngayon, puno ng kalyo. Ang dating matapang at maipagmamalaking tingin niya ay napalitan ng pait at galit. Ang kanilang buhay ay naging isang bangungot, isang patuloy na pagpapahirap. Ang bawat araw ay lumilipas sa paghahanap ng pangkain, sa pagtitiis ng init at pagod. Ang kanilang silid ay madalas na puno ng kanilang mga sigawan at pag-aaway. Ang dating pagmamahalan ay napalitan ng sisi at panghihinayang. Isang gabi, habang naghahanda sila ng hapunan, simpleng tuyo at kanin, muling nagsimula ang pagtatalo. "Ikaw ang may kasalanan nito, nanay," sigaw ni Paulo, ang kanyang boses ay puno ng galit at pagod. Inihagis niya ang basong kape sa sahig, na basag. "Kung hindi ka naging gahaman, kung binigyan lang natin si Elena ng kahit 50,000 mula sa 240,000, masaya pa sana tayo. May disenteng trabaho pa sana ako. Hindi ako magbubuhat ng sako sa akong patatas na parang hayop." Napakapit si Aling Lydia sa mesa, nanginginig sa galit. "Wala kang utang na loob," sigaw niya pabalik. "Ako pa ngayon ang may kasalanan? Hindi ba ikaw ang pumayag sa lahat? Ikaw ang walang kwenta. Duwag ka." Sinampa ni Aling Lydia si Paulo, ang tunog ay umalinggaw sa maliit na silid. Ngunit si Paulo, sa halip na gumanti, ay tahimik lang na umiyak. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait, ng panghihinayang, ng pagkamuhi sa kanyang sarili at sa kanyang ina. Ang sampal ay hindi na masakit kumpara sa hapdi ng kanyang kaluluwa. "Duwag ako," mahina niyang sabi, tumulo ang luha sa kanyang pisngi. "Duwag ako dahil pinabayaan kitang kontrolin ako. Duwag ako dahil hindi ko ipinagtanggol si Elena. Ngayon, tingnan mo tayo, nanay. Ano tayo ngayon?" Nagsimulang umiyak din si Aling Lydia. Ang kanyang mukha ay gusot sa luha at pait. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom, ngunit wala na siyang lakas na iganti pa ang sampal. Ang katotohanan ng kanilang sitwasyon ay bumalik sa kanya, masakit at malupit. Wala na sila. Wala na silang karangyaan, wala na silang dangal. Sa lumang TV na nakalagay sa sulok ng silid, na halos ayaw nang gumana, lumabas si Elena sa news. Ang kanyang ngiti ay maliwanag, ang kanyang tindig ay matatag. Ipinapakita ang kanyang matagumpay na negosyo, ang Luca Apparel, at ang pagkakaloob ng donasyon sa isang bahay ampunan. Nakikipagkamay siya sa mga tao, nakangiti sa mga bata. Ang kanyang damit ay simple ngunit elegante, ang kanyang buhok ay maayos. Nakita ni Paulo at Aling Lydia ang balita. Tahimik silang nanood, ang kanilang mga mata ay nakatingin sa screen, puno ng iba't ibang emosyon. Inggit, pagsisisi, galit, pagkamuhi, ngunit higit sa lahat pagkabigo. Si Elena, bulong ni Paulo, ang kanyang boses ay tila wala ng buhay. "Tingnan mo siya, nanay. Masaya siya. May ginagawa siya." Hindi sumagot si Aling Lydia. Ang kanyang tingin ay nakatutok kay Elena, ang kanyang dating manugang na pinahirapan niya. Ang dating baboy na akala niya ay kaya niyang yapakan. Ngayon, ito ang katotohanan. Si Elena ay lumipad at sila ay bumagsak. Ang kanilang mundo ay gumuho, habang ang mundo ni Elena ay umakyat, patuloy na nagliliwanag.
Ang hustisya ay tahimik na gumagana, hindi sa pamamagitan ng paghihiganti, kundi sa pamamagitan ng pagpapakita ng tunay na halaga ng bawat tao. Ang tagumpay ni Elena ay hindi lamang para sa kanya, kundi isang patunay na ang kabutihan at pagtitiyaga ay laging magbubunga. Samantalang ang pagbagsak ni Paulo at Aling Lydia ay isang malinaw na paalala na ang kasakiman at kasamaan ay laging may katapusan. Isang taon na ang lumipas. Ang bawat araw ay isang biyaya, ang bawat umaga ay puno ng bagong pag-asa. Lumipad ang mga buwan na tila mga dahon na tinangay ng hangin, ngunit ang bawat isa ay may iniwan na marka sa aking puso. Si Mateo, ang aking munting anghel, ay nagdiwang ng kanyang unang kaarawan. At ang Luca Aparel, ang bunga ng aking pangarap at pinaghirapan, ay nagkaroon din ng kanyang unang anibersaryo. Nais kong ipagdiwang ang mga ito sa isang kakaibang paraan, hindi sa isang marangyang pagtitipon, kundi sa isang lugar na nangangailangan ng pagmamahal at pag-asa. Kaya naman, ang unang kaarawan ni Mateo, at ang unang anibersaryo ng Luca Aparel ay ipinagdiwang sa isang simpleng ampunan. Ang ampunan ay malapit sa lugar kung saan ako lumaki, isang paalala ng aking pinanggalingan. Naghanda kami ng mga pagkain, mga laruan, at mga munting regalo para sa mga bata. Ang buong team ng Luca Aparel, kasama si Sarah, ay naroon, abala sa pag-aayos. Si tatay ay naroon din, tahimik na nakamasid, isang pahiwatig ng kanyang pagmamalaki sa kanyang mga mata. Nandoon si Mateo, nakaupo sa kanyang high chair, masaya sa kanyang cake at sa mga bagong laruan. Ang mga ngiti ng mga bata sa ampunan ay nagbigay ng kakaibang kagalakan sa akin. Ang bawat halakhak, bawat yakap, ay tila nagpapawi sa lahat ng sakit at pagsubok na aking pinagdaanan. Naalala ko ang aking sarili noong bata pa ako, naghahangad ng simple at masayang buhay. Ngayon, may kakayahan na akong magbahagi. Pagkatapos ng maikling kainan at mga laro, humarap ako sa lahat. Hawak ko si Mateo sa aking bisig. Ang kanyang maliliit na kamay ay abala sa paghawak sa aking buhok. Magandang araw po sa inyong lahat, panimula ko, ang aking tinig ay kalmado ngunit puno ng emosyon. Hindi ako narito bilang fifi ng Luca Aparel, kundi bilang Elena, isang ina at isang anak. Ngumiti ako, tumingin kay Mateo. Si Mateo ang nagturo sa akin ang tunay na kahulugan ng lakas. Ang pagmamahal niya ang naging inspirasyon ko para bumangon, para mangarap muli. Ipinagpatuloy ko, gusto kong matutunan ni Mateo na ang tunay na kaligayahan ay wala sa kung anong meron tayo, kundi sa kung ano ang kaya nating ibahagi. Tiningnan ko ang mga bata sa ampunan, ang kanilang mga mata ay malaki at puno ng pag-asa. Kaya naman, sa araw na ito, bilang pasasalamat sa lahat ng biyayang natanggap namin sa Luca Aparel, nais kong ipahayag ang aming commitment na tulungan ang ampunang ito. Nagbigay ako ng donasyon para sa renovation ng ampunan. Nais kong magkaroon sila ng mas magandang tahanan, mas ligtas na lugar. At hindi lang iyon. Nag-pledge din ako ng scholarship para sa mga bata. Nais kong magkaroon sila ng pagkakataon na makapag-aral, makamit ang kanilang mga pangarap, at makapagtapos ng kanilang pag-aaral. Nagpalakpakan ang lahat. Ramdam ko ang mainit na yakap ni tatay, ang kanyang tahimik na pagmamalaki. Si Sarah ay lumapit din, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Napakaganda ng ginawa mo, Elena, bulong niya, umiti ako. Ang naramdaman ko ay hindi lamang kagalakan kundi kapayapaan. Ang lahat ng hirap, ang lahat ng sakit ay tila naglaho na. Ang aking puso ay magaan, malaya. Habang nagpapatuloy ang kasiyahan, papalubog na ang araw. Ang mga bata ay abala sa paglalaro, ang mga ngiti ay makikita sa kanilang mga mukha. Palabas ako upang sagutin ang isang tawag mula sa aking legal team. Narinig ko ang boses ng abogado sa kabilang linya. Ang kanyang tinig ay seryoso. Ma'am Elena, sabi niya, may balita po ako sa inyo. Natanggap ko ang mensahe mula sa legal team ni tatay. Kinabahan ako, ngunit hindi ko alam kung bakit. Si Paulo po, patuloy niya.
Inaresto dahil sa embezzlement ng 120,000 mula sa isang courier company. Nahuli po siya habang sinusubukang tumakas kasama ang pera. Napakapit ako sa pader. Si Paulo, ang dating asawa ko. Ang ama ni Mateo. Ang balitang ito ay tila isang malakas na suntok sa akin, ngunit hindi sa paraan na inaasahan ko. Wala akong naramdamang galit o paghihiganti. Tanging isang malalim na paghinga. Narinig ko ang kanyang pagpapatuloy. At mayroon pa po, Ma'am Elena. Ang pangalawang mensahe. Isang matandang babae ang nahuling nagnanakaw ng damit sa sampayan sa Block T, si Aling Lydia Santos. Naaresto. Ang pangalan ni Aling Lydia ay umalingaw sa aking isipan. Ang dating mayaman at mayabang na biyenan, ngayon ay nahuli sa pagnanakaw ng damit. Ang kapalaran ay talagang mapanlin lang. Ibinaba ko ang telepono. Tumayo ako sa labas, pinagmasdan ang papalubog na araw. Ang kulay kahel at pula sa kalangitan ay nagbigay ng kakaibang ganda. Ang mundo ay patuloy na umiikot. Ang mga bata ay patuloy na naglalaro. Ang buhay ay patuloy na nagbabago. Hindi ko naramdaman ang pagtatagumpay. Hindi ako nakaramdam ng paghihiganti. Ang naramdaman ko ay paglaya. Tapos na ang lahat. Tapos na ang matinding sakit, tapos na ang mga gabi ng pag-iyak, tapos na ang mga pagdududa. Ang nakaraan ay naiwan na sa likod. Ang hustisya ay natupad, hindi sa pamamagitan ng aking mga kamay, kundi sa pamamagitan ng batas ng karma. Tumingin ako sa ampunan, sa mga ngiti ng mga bata, sa mukha ni Mateo na mahimbing na natutulog sa loob. Ito ang aking ngayon. Ito ang aking kinabukasan. Ang lahat ng sakit ay nagturo sa akin ng lakas. Ang lahat ng hirap ay nagturo sa akin ng tiyaga. At ang lahat ng nawala ay pinalitan ng mas makabuluhan at mas may halaga. Nagsimula na ang isang bagong kabanata. Isang kabanata ng kapayapaan, ng pagmamahal, at ng pagbabahagi. Ang binhi ng pangarap na naitanim ay lumago na, at nagbibigay na ng bunga. Ang buhay ay patunay na sa bawat pagsubok, mayroong aral. Sa bawat pagbagsak, mayroong pagbangon. At sa bawat sakit, mayroong paglaya. Nakatayo ako sa balkonahe, pinagmamasdan ang mga ilaw ng syudad na tila kumikinang na mga bituin sa lupa. Ang sariwang hangin ay humahaplos sa aking mukha, nagbibigay ng kakaibang kapayapaan. Ang ingay ng syudad ay tila musika sa aking pandinig, hindi na nakakabingi, kundi isang paalala na ang buhay ay patuloy na umiikot. Ang araw na iyon, kung kailan natanggap ko ang balita tungkol kina Paulo at Aling Lydia, ay isang araw din ng paglaya. Pagkatapos ng pag-uusap ko sa aking abogado, bumalik ako sa ampunan. Ngunit hindi na ako ang dating Elena na puno ng galit o pagnanais na makita ang pagbagsak ng iba. Ang naramdaman ko ay isang malalim na paghinga, isang pagtanggap. Pinatay ko ang aking cellphone. Wala na kaming tikami. Wala nang koneksyon. Ngayon, ako na lang at si Mateo. Ang kabanata ng aking nakaraan ay tuluyan ng isinara. Umuwi kami sa penthouse ng gabing iyon, tahimik ang lahat. Si tatay ay nasa kanyang silid. Si Sarah ay umuwi na. Tahimik akong pumasok sa silid ni Mateo. Nakatutulog siya ng mahimbing sa kanyang mamahaling kuna, ang kanyang maliliit na kamay ay nakakuyom, tila nangangarap ng magagandang bagay. Niyakap ko siya ng mahina, hinalikan ang kanyang noo. Mateo, anak, bulong ko, ang aking tinig ay puno ng pagmamahal. Magsisimula na tayo. Bagong simula. Bagong buhay. Hindi na ako lilingon pa. Ang nakaraan ay naiwan na. Hindi na ito magiging hadlang sa aking paglalakbay. Ang mga aral na natutunan ko ay magsisilbing gabay, hindi bilang kadena. Ang mga sumunod na taon ay puno ng hamon, ngunit puno rin ng pag-asa. Nagtrabaho ako ng husto, hindi na para makaligtas, kundi para makamit ang aking mga pangarap at makatulong sa iba. Ang Luca Apparel ay lumago, lumawak at umabot sa mas maraming pamilya. Nagbukas.
Kami ng mas maraming tindahan, hindi lang sa Maynila, kundi pati na rin sa iba't ibang probinsya. Ang bawat damit, bawat gamit ni Baby, ay gawa ng may pagmamahal at pag-iingat. Si Sarah ay naging isang napakahusay na si. Ang kanyang dedikasyon at talino ay nagtulak sa aming kumpanya sa mas mataas na antas. Hindi lang siya kasosyo, kundi isang tunay na kapatid na aking pinagkakatiwalaan. Magkasama naming hinarap ang bawat hamon, at magkasama rin naming ipinagdiwang ang bawat tagumpay. Si Mateo ay lumaki, naging isang matalino at masayahing bata. Siya ang aking inspirasyon, ang aking pinakamalaking tagumpay. Sa tuwing nakikita ko ang kanyang ngiti, ang kanyang mga mata na puno ng kuryosidad sa mundo, ramdam ko ang tunay na kahulugan ng kaligayahan. Si tatay, na dating tila malayo at seryoso, ay naging aking sandigan at gabay. Ang kanyang pagmamahal ay tahimik, ngunit malalim at matatag. Sa bawat pagpapayo niya, ramdam ko ang kanyang pagmamalaki at pagtitiwala sa akin. Ang aming pamilya ay naging mas buo at mas malakas kaysa dati. Hindi man kami ang tradisyonal na pamilya, ngunit ang aming pagmamahalan at pagkakaisa ay higit pa sa anumang pamantayan. Sa bawat pagtawa ni Mateo, sa bawat paglipat ng bawat piraso ng damit sa Luca Apparel, naramdaman ko ang tunay na kaligayahan at kapayapaan. Ito ang buhay na pinangarap ko, hindi sa yaman at karangyaan, kundi sa kalayaan, kaligayahan at kapayapaan. Patuloy ang aming pagbibigay ng tulong sa iba. Ang ampunan na aming tinulungan ay naging mas maganda, at marami na ring bata ang nakapag-aral dahil sa aming scholarship program. Nais kong ituro kay Mateo na ang tunay na yaman ay nasa pagbabahagi, nasa pagbibigay, at nasa pagtulong sa kapwa. Hindi ko na binalikan ang nakaraan. Ang mga balita tungkol kina Paulo at Aling Lydia ay lumabas paminsan-minsan, ngunit hindi na ito nakakaapekto sa akin. Alam kong natanggap na nila ang bunga ng kanilang mga ginawa. Ang batas ng karma ay tahimik na gumagana, at ito ay hindi kayang suhulan o takasan. Sa bawat pagsikat ng araw, nakita ko ang bagong pag-asa, bagong pagkakataon, at isang mas magandang buhay para sa akin at sa aking anak. Ang aming kwento ay patunay na sa bawat pagsubok, mayroong aral. Sa bawat pagbagsak, mayroong pagbangon. At sa bawat sakit, mayroong paglaya. Ang buhay ay hindi laging madali, ngunit sa puso na puno ng pag-asa at pagmamahal, ang bawat hamon ay nagiging stepping stone tungo sa mas maliwanag na kinabukasan. Ang aking buhay ay isang bukas na kabanata, puno ng mga pangako at mga posibilidad. Kasama si Mateo sa aking tabi, at si tatay bilang aking gabay, handa akong harapin ang anumang hamon. Ang aking puso ay puno ng pasasalamat, at ang aking kaluluwa ay payapa. Ito ang aking hindi nakasulat na kabanata, isang kinabukasan na puno ng pagmamahal, kapayapaan, at walang hanggang pag-asa. Ang kwento ni Elena ay nagtatapos dito. Ano ang iyong saloobin sa mga desisyon ni Elena? May iba ka pa bang gagawin kung ikaw ang nasa kanyang sitwasyon? Ibahagi mo ang iyong mga saloobin sa comment section. Binabasa ko ang bawat isa niyan. Kung ang kwentong ito ay nagpabalik-balik sa iyong isipan o nagpaantig sa iyong damdamin, huwag kalimutang mag-iwan ng like, ibahagi ito sa iyong mga kaibigan na naniniwala kang maaantig din. At mag-subscribe sa channel ng Luha sa Katahimikan para hindi mo mapalampas ang susunod nating mga misteryo. Magkita-kita tayo sa susunod na kwento, at sino ang makapagsasabi, sa susunod baka ikaw na mismo ang magiging bida.